Lahat po ng uri ng public activities at entertainment ipinagbawal sa buong Cuba habang isinasagawa ang siyam na araw na pagluluksa para sa yumaong dating leader nito na si Fidel Castro at tatlong moske sa Los Angeles humingi ng karagdagang police protection matapos na makatanggap ng mga sulat ng pagbabanta ng isang Muslim genocide. Samantala sa Seoul, South Korea, nagsasagawa ng rally ang mahigit 1 milyong mamamayan doon para hilingin ang pagbibitiw ni South Korean President Park Geun-hye. Si Marita Muahe sa report. Ilang mga Cuban students ang sumisigaw ng mass chant na I am Fidel bilang pagsaludo kay Fidel Castro habang iwinawag-iway ang kanilang bandila. Si Castro ay namatay noong Biyernes ganap na alas 10:29 ng gabi sa edad na 90. Walang ibinigay na detalye sa dahilan ng pagkamatay nito. Magpapatupad ng 9 na araw ng national mourning ang Communist Party ng Cuba para sa combative Cold War icon na nagdomina sa political life ng komunistang bansang ito sa loob ng ilang henerasyon. Sa opisyal na panahon ng pagluluksay, pinagbawal ang lahat ng mga public activities at entertainment sa buong Cuba. Suspendido ang pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin at naka-half-staff ang mga bandila, ayon sa nakababatang kapatid at successor nito na si President Raul Castro. Ayon sa mga otoridad, maaaring magbigay ng pagrespeto ang mga Cuban simula Lunes sa Havana Memorial. Sa Miyerkules ay dadalhin ang abon ni Castro pasilangan ng bansa para sa isang 3 araw na prosesyon na pabalik sa rutang tinahak ng batang revolusyonaryo kasama ang mga rebel fighters habang patungo ng Havana mula sa kabundukan ng Sierra Maestra bago makubkob ang kapangyarihan noong Enero taong 1959. Samantala sa pagkamatay ni Fidel Castro ay nagpaabot ng kanilang mga pakikiramay ang ilang mga leader ng iba't ibang bansa tulad ni na President Barack Obama ng United States, Nicolas Maduro, President ng Venezuela, Spanish President Mariano Rajoy Brey, Indian Prime Minister Narendra Modi, UN Secretary General Ban Ki-moon at maging si Pangulong Rodrigo Duterte. Si Castro ay ililibing sa December 4 sa southeastern city ng Santiago de Cuba sa Santa Ifigenia Cemetery. Mula naman sa Los Angeles, humiling ng karagdagang police protection sa mga moske ang isang civil rights group matapos na makatanggap ng ilang sulat na pumupuri kay President-elect Donald Trump at nagbabanta ng isang Muslim genocide. Ayon sa Council on American Islamic Relations o CAIR, isang kaparehong handwritten at photocopied letter ang ipinadala noong nakaraang linggo sa Islamic Center ng Long Beach, Islamic Center ng Claremont at sa Evergreen Islamic Center sa San Jose. Ang sulat ay naka-address sa tinatawag nilang The Children of Satan at pinirmahan ng American for a Better Way. Natanggap ito ng mga moske noong nakaraang Miyerkules at ng San Jose Mosque noong Huwebes. Sinabi ni San Jose Police Department spokesman Sergeant Enrique Garcia na nagsasagawa na sila ng isang investigasyon at itinuturing nila itong isang hate-motivated incident. At mula sa Seoul, South Korea, nasa 1.5 milyong katao ang nagrally para hilingin ang pagbaba sa pwesto ni South Korean President Park Geun-hye, habang kalahating milyon din ang nagsagawa ng protesta sa mga probinsya. Ayon sa mga organizers nito, 25,000 kapulisan ang pinakalat sa mga South Korean capital at sa mga major roads patungo ng Presidential Blue House. Ito na umano ang pinakamalaking rally na isinagawa sa bansa. Sumama na rin sa rally ang libu-libong mga magsasaka na bumiyahe pa mula sa mga probinsya upang ipadinig ang kanilang boses laban sa nakaupong presidente. Ito na ang ikalamang straight weekend massive protest na humihiling na alisin sa pagkapangulo si Park. Ipinahayag ng pinakamalaking opposition party ng South Korea na maghahain sila ng isang impeachment motion. Ilan sa mga miyembro ng Conservative Party ni Park ang nangakong susuportahan din nila ang anumang impeachment attempt. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa Ibayong Dagat para sa PTV News, Marita Muahe.